Nilinaw ng Malacanang na wala umanong kasalukuyang ugnayan o komunikasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Franco Mabanta kasunod ng mga usapang kumakalat sa social media tungkol sa kanilang dating koneksyon. Si Creseline Catarong magbabalita. Kinumpirma ng Malacanang na nagsilbing social media director ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Franco Mabanta noong 2018. Pero ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ang tinutukoy nila ngayon ay ang kasalukuyang sitwasyon, kung saan wala na raw aktibong relasyon si Mabanta sa Pangulo. Tignan natin, kailan ba yung sasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo, itong si Franco Mabanta. We're talking of now. Giit pa ng opisyal, wala silang impormasyon na may kasalukuyang komunikasyon sa pagitan ng Pangulo at ni Mabanta. Binanggit din ni Castro na naglabas pa umano ng open letter si Mabanta na para sa kanya ay indikasyon na wala silang direktang komunikasyon. Wala po tayong alam sa ngayon dahil walang na ibibigay sa akin anong impormasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter. Itong si Franco Mabanta na naipost. So, kung sila ay close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? Ayon pa sa impormasyong ibinahagi kay Castro, tinatayang 6 na buwan lamang nagsilbi si Mabanta bilang social media director noong 2018. Hindi na rin umano ito nagtagal dahil may ilang hindi nagustuhan sa kanyang estilo ng trabaho. Sa aking pagkakaalam po, ito lang po ang naibigay sa akin. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil according to them, nagbigay sa akin ng info, medyo hindi nagustuhan yung style. Yun lang po yung aking nabigay sa akin informasyon. Nang tanungin si Castro kung ano ang tinutukoy niyang estilong hindi nagustuhan, hindi na ito nagbigay ng detalye. May sinabi sa akin pero hindi ko nasabihin. Linya. Ito lang naman ay aking sa pantaka. Baka hindi nalilinya sa prinsipyo ng bagong Pilipinas. Hinamon din ng Malacanang ang mga naglalabas ng aligasyon na magpakita ng konkretong ebidensya ng sinasabing patuloy na ugnayan ni Marcos Jr. at Mabanta, kabilang ang mga larawan o direktang komunikasyon. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. Una nang sinabi ng Malacanang na hindi dapat iugnay si Pangulong Marcos Jr. kay Franco Mabanta na inaresto noong Martes dahil sa umunoy pagtatangkang mangikil ng 350 milyong piso mula kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Iginit din ng palasyo na hindi magkaibigan sina Marcos Jr. at Mabanta. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Naihatid na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta at 4 pang individual bandang 6:00 ng gabi nitong Mayo 7. Matatandaang inaresto si Mabanta at 4 pang iba sa ikinasang entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng reklamong umano'y 350 milyong pisong extortion laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mariin namang itinanggi ni Mabanta ang aligasyon. Una nang inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may ilan pang opisyal ng gobyerno na posibleng target ng umano'y blackmail at pangingikil. Ayon pa kay Matibag, nag-a-apply ng NBI ng cyber warrant upang mabuksan at masuri ang mga gadget na nakumpiska kina Mabanta. Anya, dito malalaman kung may iba pang tinakot o kinikilan ang grupo bukod kay Romualdez. Matutukoy rin umano ng Bureau kung may iba pang sangkot sa umano'y extortion laban sa dating House Speaker.